Magandang araw, ito muli si Teacher Riza. Alam kong sa mga sandaling ito ay namimiss niyo nang pumasok sa inyong mga paaralan. Ngunit dahil sa pandemyang ating kinaharap, kayo ay kailangan munang manatili sa inyong mga tahanan. Kaya sa mga sandaling ito, hayaan ninyong dalhin namin ang inyong silid-aralan sa inyong mga tahanan. Isipin niyo na lamang na kayo ay nasa loob ng classroom habang nakikinig sa ating mga lesson. Sa araw na ito, ang ating lesson ay logarithmic function, logarithmic equation, logarithmic inequality. Dito, ating tatalakayin ang laws of logarithm, basic properties of logarithm, paano i-expand ang logarithmic expression, at paano i-condense ang logarithmic expression. Ang ating learning competency sa araw na ito ay the learners distinguish logarithmic function, logarithmic equation, and logarithmic inequality. Ating talakayin kung ano ang mga basic properties ng logarithm. Kung ang b, x ay real number, at ang b ay greater than 0, at ang b ay not equal to 1, ang ating unang properties ay log of 1 to the base of b is equal to 0. So, ibig sabihin, ang logarithm of 1 ay equal to 0 dahil ang b raised to 0 ay equal to 1. At ang ating second property of logarithm ay the logarithm of b raised to x to the base of b is equal to x. Since pareho ang ating base, so therefore, ito ay equal sa ating exponent na x. Dahil ang b raised to x ay equal din sa b raised to x. At ang ating pangatlong properties of logarithm ay b raised to log of x to the base of b is equal to x. Since pareho ang ating base, ito ay equal sa may x. Ito ay kung ang x ay greater than 0. Ngayon, gamitin natin ang mga basic properties ng logarithm para mahanap natin ang mga value ng mga sumusunod na logarithmic expression. Number 1, log of 1. Sabi natin, ang log of 1 ay equal to 0. Dahil ang 10 raised to 0 ay equal to 1. At ayon sa ating unang property, ang log of 1 to the base of b ay equal to 0. Kaya ang log of 1 ay equal sa 0. Number 2, log of 10 squared. Ito ay log of 10 squared to the base of 10. Ito ay common logarithm. Okay? Pag pareho sila ng base, ito ay equal sa exponent na 2. Ito ay ayon sa second property ng logarithm na ang log of b raised to x to the base of b ay equal din sa may exponent na x. Kaya ang log of 10 squared ay equal sa exponent na 2. Number 3, log of 256 to the base of 2. Palitan natin ang 256 sa base ng 2. Ang 256 sa base ng 2 ay log of 2 raised to 8 power to the base of 2. Since pareho na ang ating base na 2, ito ay equal na ngayon sa may exponent na 8. So, 2 log of 8 to the base of 2 is equal to the exponent 8. Ito ay ayon sa third property ng logarithm na b raised to log of x to the base of b is equal to x. Number 4,
the natural logarithm of e cubed. Ito ay equal sa log of e cubed to the base of e. Ang ating natural logarithm ay nasa base of e. Since parehong ating base, ito na ngayon ay equal sa exponent na 3. Ito ay ayon sa second property ng logarithm na log of b raised to x to the base of b ay equal to sa exponent na x. Number 5. Logarithm of 1 over 49 to the base of 7. Palitan natin ang 149 sa may 7 raised to negative 2. Kaya ito ay log of 7 raised to negative 2 to the base of 7. Since pareho ang base, ito ay equal sa may exponent na negative 2. Ito ay ayon sa second property na log b raised to x to the base of b is equal to exponent x. Number 6, 6 log of 3 to the base of 6. And this is equal to the exponent 3 kasi pareho sila ng base na 6. Ito ay ayon sa third property ng logarithm na b raised to log of x to the base of b which is also equal to x. Ano ang logarithmic equation? Ito ay equation involving logarithms. Ibig sabihin, siya ay logarithmic expression na may equal sign. Example, log of 2 to the base of x is equal to 4. So, ginamitan natin siya ng equal sign. Ano naman ang logarithmic inequality? Ito ay equality involving logarithms. Pag sinabi natin equality, gagamitin natin ang mga equality sign katulad ng greater than, greater than equal, or less than equal. Halimbawa, the natural logarithm of x squared is greater than quantity natural logarithm of x raised to 2. So, ginamitan natin siya ng inequality sign na greater than. Ano naman ang logarithmic function? Ito ay function na sa form ng f of x is equal to log of x to the base of b. Tandaan ng f of x ay value ng y. Ito ay kung ang base ay greater than 0 at hindi siya equal to 1. Halimbawa, g of x is equal to log of x to the base of 3. Ngayon, subukan natin i-identify ang mga given logarithmic function kung siya ba ay logarithmic function, logarithmic equation, or logarithmic inequality. Ito ang ating mga given. Number 1, log of 2 to the base of x is equal to 1. Dahil ginamitan natin siya ng equal sign, ito ay logarithmic equation. Number 2, log of x to the base of 3 is equal to y. Ang y ay function of x, kaya ito ay logarithmic function. Number 3, log of 125 to the base of 1 over 5 is equal to x. Ginamitan natin siya ng equal sign, kaya ito ay logarithmic equation. Number 4, log of 125 to the base of b is less than 1. Dahil ginamitan natin siya ng equality sign na less than, kaya siya ay logarithmic inequality. Number 5, h of x is equal to log of x to the base of 0.25. Ang h of x ay value ay pareho ng y
kaya siya ay logarithmic function. Ngayon, ano-ano ang ating mga laws of logarithm? Kung ang b ay greater than 0 at ang base ay hindi equal sa 1 at ang n ay real number at ang m ay greater than 0 at ang n din ay greater than 0, then ang ating unang law ay ang product law of logarithm, that is, the logarithm of m times n to the base of b is equal to. Ito ay product ng dalawang logarithm, so ibig sabihin, i-add natin ang dalawang logarithm, kaya ito ay log of m to the base of b plus log of n to the base of b. Ating second law ay ang quotient law. Ito ay log of m divided by m to the base of b. So, ibig sabihin, isubtract natin ang dalawang logarithm at ito ang log of m to the base of b minus log of n to the base of b. At ang ating pangatlong law, ang power law of logarithm. Kung ang log of u raised to n to the base of b, ibig sabihin, imumultiply natin ang exponent na n sa logarithm ng u to the base of b. Now, subukan natin gamitin ang mga laws of logarithm para i-expand ang mga expression in terms of logarithm of the factors. Assume natin ang factor ay positive. For letter A, log of r s cubed. Ito ay product ng r at saka ng s cubed. So pag in-apply natin ang law dito, ibig sabihin i-add natin ang log of r plus log of s cubed. That is product law. Since meron tayong s cubed, exponent na 3, kailangan natin i-multiply ang 3 sa log of s, kaya ito ay magiging log of r plus 3 log of s. Ito ay sa power law. Letter B, log of 4 over 5 raised to 5 to the base of 2. So, divide natin ang log of 4 over y. Ibig sabihin, ating isisubtract ang dalawang logarithm, kaya ito ay magiging, or unahin muna natin ang raised to 5. So, yan ay ang power law. I-multiply natin ang 5 log of 2, 4 over y. Saka natin isubtract ang log of 5 log of 4 to the base of 2 minus log of y to the base of 2. So, dito in-apply natin ang quotient law pagkatapos ng power law. At ang log of 4 to the base of 2 ay equal to 2. Dahil ang 2 squared ay equal to 4. So, i-multiply natin ang 5 at saka 2, that is equal to 10 and 5 times negative log of y to the base of 2 is negative log of y to the base of 2. Ngayon, gamitin natin laws of logarithm para i-condense naman ang expression para ito ay maging single logarithm. Letter A, 2 log x plus log of y. Since meron tayong 2, so ibig sabihin ang 2 dito ay exponent ng x. So ito ay equal to log of x squared y. Dahil pinag-add ang dalawang logarithm, so ibig sabihin ito ay kailangan nating i-multiply dahil sa power law at saka product law. Letter B, 7
log of a to the base of 3 minus 7 log of b to the base of 3. Since meron tayong 7, ibig sabihin ito ay exponent. So using power law, kailangan nating erase ang ating given na log of a to the base of 3 minus log of b to the base of 3 sa may 7. Since pinag-subtract ang dalawang logarithm, so ibig sabihin ito ay quotient ng a at saka b. Kaya ito ay equal sa log of a over b to the base of 3 raised to 7. Ang in-apply natin dito ay quotient law pagkatapos ng power law. Paano naman ang mag-change sa base? So, gagamitin natin yung change of base formula. Kung saan ang a and b at x ay positive real numbers at ang a ay hindi equal to 1 at ang b ay hindi rin equal sa may 1. Ito ay ang log of x to the base of b. Gawin natin pareho ang base. So, ito ay equal sa log of x to the base of a over log of b to the base of a. Ngayon, subukan natin mag-change ng base gamit ang change base formula para ma-rewrite ang sumusunod na logarithmic expression. Letter A, log of a to the base of 4. Pwede nating palitan ang 8 at 4 sa base of 2, na kung saan ang 8 ay 2 cubed at ang 4 ay 2 squared. So therefore, ito ngayon ay magiging log of 8 to the base of 2 over log of 4 to the base of 2. Kung saan ang log of 8 to the base of 2 ay 3 at ang log 4 to the base of 2 ay 2, kaya ang answer natin ay 3 over 2. Letter B, log of 2 to the base of 3. Gawin natin pareho ang base, yan ay nasa base of e, or yan ay natural logarithm of 2 over the natural logarithm of 3. Paano hanapin ang value ng x sa given logarithmic equation? Pwede nating palitan ang logarithmic equation into logarithmic to exponential form, o pwede rin natin gamitin ang mga basic properties ng logarithm. Halimbawa, log of 8 to the base of x is equal to 3. Pag panilatan natin ito sa exponential form, yan ay magiging x cubed is equal to 8. At ano dapat ang base ng 3 para maging 8? Ito ay 2 cubed is equal to 8. Kung ganon, ang value ng x natin ay equal to 2. Number 2, log of 1 over 27 to the base of 3 is equal to x. Sa exponential form, ito ay 3 raised to x is equal to 1 over 27. Ano dapat ang exponent ng 3 para maging 1 over 27? Ito ay 3 raised to negative 3 is equal to 1 over 27. So, ang value ng x natin ay equal sa may negative 3. Number 3, log of x to the base of 5 is equal to 0. Ito ay 5 raised to 0 is equal to x. At ang 5 raised to 0 is equal to 1. So, therefore, ang x natin ay equal to 1. Pwede rin natin gamitin ang basic property na log of 1 to the base of b is equal to 0. Kaya ang x natin ay equal to 1. Sana naiintindihan nyo ang ating lesson para sa araw na ito habang kayo ay nananatili sa inyong mga tahanan. At para naman sa inyong activity, gawin ang logged appropriate log kung saan i-determine ninyo kung ang given natin ay logarithmic equation,
logarithmic inequality, logarithmic function, or neither. Ito ay from number 1 to 10. At sa pangalawang activity ay log the log value, kung saan gagamitin yung mga basic properties of logarithms para mahanap ang value ng x sa mga sumusunod na logarithms. Ito ay mula sa number 1 to 10. Sana naiintindihan niyo ang ating lesson para sa araw na ito. Ito muli si Teacher Riza, nagsabing salamat sa pakikinig at manatili lamang kayo sa inyong mga tahanan. Maaari rin kayo mag-like at mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lamang, hanggang sa susunod. Magandang araw muli sa inyong lahat. Salamat!